Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah ar-rusul wal risalat at tiyatalakay na natin ang mga himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At mahalagang usapin ito kasi nga maraming himala na nagawa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero ang pinakadakila dito ang Quran. Pinakadakila at pinakakakaiba. At ang mga himala na ito na liban pa nga doon sa Quran ay mga himala na katulad ng mga himala na nagawa ng iba pang mga propeta, na mainam na mababanggit natin sa da'wah, lalo na kasi yung mga kuffar, hindi nila alam ang mga ito at hinahamak nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagsasabi. Bawo sinasabi ng mga kuffar, wala raw kwenta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waliyadu billah. Sa paniniwala nila na wala raw himala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na katulad ng himala ni Jesus. Jesus yung pronunciation nila. Actually meron, marami. Yung nga natalakay na natin, di ba? Nagpakain si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng maraming tao sa pamagitan ng konting pagkain, nanalangin siya, at nagkatotoo yung kanyang pinagdasal. At yan inshallah, pagpapagaling sa may sakit. So nagpagaling din si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga may sakit. Okay, hindi lang si Jesus ang nagpagaling ng may sakit. Actually, himala ito na maaring lahat nga ng mga propeta ay nakagawa ng ganito. Kumbaga basic na ito na himala para sa mga propeta, ang magpagaling ng may sakit. So dito sa Ibra'ul Marda, pagpapagaling ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga may sakit, unang nababanggit dito, Ibra'uhu man kasarat rijlahu. Yung pagpapagaling niya doon sa isang sahaba na nabalian ng paa o nabalian ng, hindi nabanggit kung aling bahagi ng kanyang paa, yung nasira o nabali, kung ito ba yung tuhod o yung binti. Pero mahalaga ay napagaling niya ito. Sinulat ni Al-Bara bin Azib radiyallahu anhu, hadith ito na iniulat din Imam Al-Bukhari. Ba'athan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rahtan ila Abi Rafi. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw ay nagpadala ng grupo ng mga tao patungo kay Abu Rafi. Itong si Abu Rafi na ito, isa ito doon sa mga pina-assassinate ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa siyang Hudyo. At napagtibay na siya nga ay isa sa mga kumbaga nakikipagkuntsabahan laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Madina. At ilalagay natin sa konteksto muna ito, yung pagpapatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito sa Hudyo na si Abu Rafi. Kasi baka mali na naman maintindihan dito ng mga tao, lalong-lalo na yung mga terorista, na isipin nila pwede silang pumatay na lang ng kahit sino kasi gagawin nilang dalil ito. Sabihin nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga nag-utos na ipapatay kahit sinong Hudyo lang. Hindi ito kahit sinong Hudyo lang. Hindi ito basta-bastang Hudyo o ordinaryong Hudyo. Okay? Nang itinatag ng mga Muslim yung estado, yung pamahalaan sa Madina, nagkaroon ng tinatawag na Constitution of Madina. Nagkaroon ng kasunduan ang mga Muslim at ang iba pang mga Arabo doon at ang mga Hudyo lalong-lalo na sila ay magkakaisa sa ilalim ng pamumuno ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So technically ang Madina isang bansa at napapaloob dito yung mga Hudyo. At ang Hudyo na ito, si Abu Rafi, na nakikipagsabwatan laban sa mga Muslim, ibig sabihin traidor. Ibig sabihin traidor. At ang pagtatraidor sa kahit anong bansa, death penalty ang parusa rito.
death penalty. So dito kaya nagkaroon ng assassination dahil sa pagpapahintulot ng kumbaga presidente ng bansa ng mga Muslim. So hindi ito basta-bastang maaresto si Abu Rafi. Kaya iniutos na lamang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay ipa-assassinate. So ganito rin ginagawa ng iba pang mga bansa. Ngayon, maraming mga sinasabi ang kuffar laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalong-lalo na tungkol sa mga ulat na katulad nito. Pero nga, ang problema sa marami sa mga kuffar, yung mga orientalist, lalong-lalo na, yung mga nagpapakadalubhasa sa pag-aaral ng kasaysayan ng Islam para hanapan ito ng kamalian, ng kapintasan, may double standard sila. Kapag Muslim ang gumawa, kapag si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang gumawa, napakasama para sa kanila. Pero kapag si Alexander the Great o si Napoleon ang nag-utos na mag-assassinate, wala silang sinasabi. So ito yung dahilan kung bakit nilinaw muna natin itong tungkol kay Abu Rafi. So para malinaw ito sa konteksto ng tamang pag-unawa rito nang hindi ito magagamit na dalil ng mga terorista. Pangalawa, ito'y tugon doon sa mga orientalist o yung mga naninira sa Islam na normal na kalakaran ang anumang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na katulad nito na pagpapa-assassinate sa kanyang mga kalaban. Kaya't merong kumbaga legal na premise, merong legal na dahilan na kumbaga naayon ito sa konstitusyon sa saligang batas ng Madina na ipatupad dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagpapa-assassinate sa mga traidor at yun nga mga Hudyo ito na pinapatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dun sa mission nila, laban dun kay Abu Rafi na isang Hudyo, sumalakay yung mga Muslim, fadakhala alihi Abdullah bin Atik. So meron daw isang sahaba, si Abdullah bin Atik, fadakhala alihi Abdullah bin Atik laylan wa huwa naimun faqatala. So pumasok daw, sumalakay daw yung mga sahaba at yung isang sahaba si Abdullah bin Atik radhiyallahu anhu ay pumasok doon sa kwarto ni Abu Rafi at pinatay niya ito habang ito ay natutulog. So muli, ito ay espesyal na sitwasyon. Ito ay espesyal na sitwasyon. Hindi ito basta-bastang ordinaryong sibilyan na ipinapatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay traidor at pinuno ng mga kalaban ng mga Muslim sa Madina. Faqala Abdullah bin Atik, sa sinabi ni Abdullah bin Atik, kumbaga, kinuwento niya yung nangyari doon. Fawada'tu as-sayfa fi batnihi hatta akhada fi dahrihi fa'araftu anni qataltuhu. So sinaksak daw niya ng espada si Abu Rafi sa tiyan nito hanggang sa lumutsot yung espada sa likod ni Abu Rafi. At matiyak na nga ni Abdullah bin Atik na napatay nga niya si Abu Rafi. Faja'altu aftahul abwab baban fa baban. Pagkatapos niya mapatay si Abu Rafi, binuksan niya yung mga pinto. Matapos niyang matiyak na napatay niya si Abu Rafi, binuksan na niya yung mga lagusan. Kasi itong si Abu Rafi, katulad ng iba pang mga Hudyo, nakatira sila sa mga kastilyo. Sila sa mga kastilyo. Hatta intahaytu ila darajatin lahu fawada'tu rijli. Hanggang sa siya daw ay, kumbaga, yung huling pinto na kanyang binuksan, pero nahulog daw siya. Nahulog daw siya doon sa, yung isang pinto nila parang merong hagdan. Merong hagdan. Sa isa sa mga pinto nila, merong hagdan malapit dito. Sa maaring ito, yung pababa doon sa isa sa mga daanan nila pababa. Fawaqa'tu fi laylatin mukammara. At siya nga raw ay nahulog. At sa gabi na ito ay maliwanag naman. Meron daw buwan. Fankasartu saki. Pero nabali daw yung kanyang
binti. So dito sa hadith, hindi nabanggit sa title, dito sa hadith, yung binti ni Abdullah bin Atik yung nabali. Nung pagkahulog niya, nabali yung kanyang binti. Fa'asabtuha bi amamatin fantalaktu ila ashabi. So nung nabali daw yung kanyang binti, nag-first aid siya sa kanyang sarili, binalot niya ito sa pamagitan ng kanyang amama. Yung amama, yung balot sa ulo o tinatawag ding turban, at naglakad na siya patungo doon sa kanyang mga kasama. Fantahaytu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fahaddathtuhu. At ang nakarating na sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinuwento niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano yung nangyari. Kinuwento niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano ang nangyari. Faqala, absit rijlaka fabasattu rijli. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iunat mo ang iyong paa, at kapag sinabing rijil, sa maaring mga hulugan nito nakasama na rito yung yung hita at yung binti. Parang sa kamay, yung cuff kasama ito, yung braso tsaka yung bisig kasama sila. At yung dito sa rijil, yung konteksto nito yung pinapaunat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kanyang buong paa, kumbaga. Famasahaha fakaannaha lam ashtakiha. Lam ashtakiha qat. At hinawakan daw ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at gumaling ito na para bang wala siyang naramdaman na kahit na na sakit dito. So gumaling agad yung nabaling binti ni Abdullah bin Atik. At yung actually yung mga nababalian, marami silang iba't ibang nararamdaman sa hindi lang yung parang sakit ng buto. Marami kang sensation na mararamdaman. Hindi pa naman ako nababalian. Pero yung nakukwento sa akin ng mga kakilala ko. Yung iba pag nababalian, nakaramdam sila ng parang makati sa balat nila, hindi nila maintindihan yung nararamdaman nila. Mainit o kung ano-ano. Pero dito nga kay Abdullah bin Atik, wala siyang naramdaman na kahit na alhamdulillah, at bigla na lang siyang gumaling nang hinawakan nito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At isa pang kwento ng paggagamot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito na nga, yung pagpapagaling niya sa mata ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ibra'uhu ay na Ali bin Abi Talib, yung pagpapagaling niya sa mata ni Ali bin Abi Talib. Sa iniulat ni Sahal bin Sa'ad, inulat ito, sino ba ito? Iniulat ito ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim, at nangyari ito doon sa Khaybar. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'utiyanna hadhihi raya gadan rajulan yaftahuhu Allahu ala yadayhi. Ibibigay daw niya kinabukasan ang bandila ng mga Muslim sa lalaki na pagtatagumpayan ni Allah ni Allah ang mga Muslim sa pamamagitan niya. So kung sino man daw ang bibigyan niya ng bandila ng mga Muslim, magtatagumpay sila sa Khaybar sa pamagitan ng tao na yon. At yung Khaybar, nangyari ang digmaan sa Khaybar. So syempre pagkatapos ng hijrah, kung di ako nagkakamali, bago pa ito ng Fathu Makkah, mga 5 taon pagkatapos ng hijrah, bago ang Fathu Makkah, yung Khaybar dito, tumakas yung Banu Nadir, yung mga Hudyo na pinalayas ng Madina pagkatapos ng labanan sa Uhud. So doon sila tumakas, at finally, pinaalis na rin sila sa Khaybar dahil nagpapatuloy sila sa pakikipagsabuatan sa Quraysh laban sa mga Muslim. At yung Khaybar, kumbaga, labas na ito ng Madina, hindi na ito bahagi ng Madina, at pinalayas na sila ng tuluyan. At itong Khaybar na yung kahuli-hulihang malaking settlement ng mga Hudyo doon sa Arabian Peninsula, nung panahon ng mga Sahaba, o panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinalis na talaga sila doon.
So karugtong ng hadith, itong tao na ito na pagbibigyan daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng kanyang bandila o ng bandila ng mga Muslim, yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Ang tao daw na ito ay minamahal ng tao na ito si Allah at ang kanyang sugo, kaya si Allah at ang kanyang sugo ay nagmamahal din sa kanya. Fabatan nasu yadukuna laylatahum ayyuhum yu'taha. At lumipas daw yung gabi na ang mga tao ay nag-uusap-usap kung sino sa kanila ang pagbibigyan ng bandila na yon. So nanatili daw sila sa gabi na nag-uusap-usap sila kung sinong pagbibigyan at sila ay kumbaga nangangarap na sila ang pagbigyan ng bandila na ito. Falamma asbahan nasu gadaw ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha. At kinaumagahan pumunta na yung mga tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang bawat isa sa kanila ay naghahangad na ibibigay sa kanila ang bandila. Pero pagdating nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ayna Ali bin Abi Talib?" Nasaan si Ali bin Abi Talib? So hinanap niya si Ali bin Abi Talib. At may mga sahaba ang nagsabi, "Huwa ya Rasulullah yashtaki aynayhi." Meron daw sakit sa mata si Ali bin Abi Talib. Fa'arsilu ilayhi. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kunin niyo siya at dalhin sa akin. Kumbaga, tawagin ninyo si Ali bin Abi Talib. Fa'utiya bihi. At dinala nga nila si Ali bin Abi Talib kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabasaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aynayhi. At dinuraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung dalawang mata ni Ali bin Abi Talib. Wada'a lahu. Nanalangin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para kay Ali bin Abi Talib na gumaling siya. Fabara'a hatta ka'an lam yakun bihi waj'un. At gumaling ang mga mata ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu na para bang hindi ito nakaramdam ng anumang sakit o hindi ito nagkaroon ng sakit. Fa'atahu raya. At ibinigay nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Ali bin Abi Talib yung bandila ng mga Muslim. Faqala Ali, at sinabi ni Ali bin Abi Talib, "Ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mitluna." So sinabi ni Ali bin Abi Talib yung nung pagkabigay sa kanya ng bandila. So sabi niya, "O sugo ni Allah, lalabanan ko ba sila hanggang sa sila ay maging tulad natin?" Ang ibig niya sabihin dito, kung susuko ni mga kalaban o kaya sila iyayakap sa Islam, titigil na ba sila sa paglaban? So kumbaga technically, tinatanong ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano yung rules of engagement doon sa Khaybar? Papatayin ba silang lahat nang walang ano-ano? Yung kumbaga sa military, tawag nila minsan doon yung no quarters. Walang tatanggapin na susuko. Kung meron mang susukong kalaban, papatayin din. Wala silang tatanggapin na preso. Lahat papatayin. O kaya, yung minsan sinasabi, yung kill with extreme prejudice. Yung extreme prejudice na sinasabi, papatayin lahat. Makita mo yung kalaban, ano man yung ginagawa niya, papatayin. Tulog man yan, papatayin. Kumakain man yan, papatayin. Naliligo, papatayin. Magtataas ang kamay, susuko, pareho lang papatayin din. So tinatanong ni Ali bin Abi Talib kung ano yung gagawin. Ano yung rules of engagement nila. Tapos minsan, may iba pang terms yan, sabi nila yung yung weapons free. Kahit anong gawin nyo. Barilin nyo, pasabugan ninyo. Yun din, rules of engagement. Pero syempre, may rules of engagement din na na halimbawa, ang babarilin lang yung may sandata at iba pang mga bagay na katulad nito. Pero sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, "Unfud ala rislik." So sinabi sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so humayo na kayo at magdahan-dahan hatta tanzilu bisahatihim. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so dahan-dahan lang kayo na humayo hanggang sa makarating kayo sa lugar nila.
thumma du'uhum ilal Islam. At pagdating mo doon ay anyayahan mo sila patungo sa Islam. Sa ilayunin nila sa Khaybar, ang anyayahan yung mga Hudyo patungo sa Islam, unang-una. Anyayahan sila patungo sa Islam. At bakit dahan-dahan? Kasi, kumbaga, hindi naman talaga pagsalakay yung gusto nila na mangyari. So, nakikita nila na nakipagsabwatan pa rin yung mga Hudyo sa mga kalaban. So, gusto nila mangyari, anyayahan sila patungo sa Islam, unang-una. At syempre, alam naman natin yung dalawa pang kondisyon kung hindi nila tatanggapin ang Islam. Pwede silang magbabayad ng jizya o pwedeng didigmain sila ng mga Muslim. At yun nga, pagkatapos silang adinyahan sa Islam, وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ. So, habang dinadakwahan ninyo sila, ipaalala ninyo sa kanila ang kanilang mga obligasyon sa mga karapatan ni Allah. وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ. Kung halimbawa ng sila ay magbumuslim, ipabatid ninyo sa kanila mga karapatan ni Allah sa Islam. فَوَاللَّهِ لِأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرٌ نَعَمٍ. Sumpa kay Allah, kung meron mang gagabayan si Allah sa pamagitan mo na kahit isang tao, ay mas mainam pa ito kaysa sa pulang kamelyo. So, ito yung sababul wuku nung hadith na ito na nagpapakita ng napakalaking gantimpala sa da'wa, na kung sa pamagitan ng da'wa mo ay merong magmumuslim na kahit isang tao, ang reward na makukuha mo rito ay mas mabuti pa kaysa sa pulang kamelyo. Ng pulang kamelyo na ito, maari natin itong unawain figuratively o literally, kasi figuratively, mahal yung kamelyo. Kumbaga, mamahalin at bihirang-bihira. At literally din, kung merong pulang kamelyo, bibilhin mo napakamahal. O kung magbebenta ka ng pulang kamelyo na meron ka, magiging napakamahal din nito. Sabi nga nila, mas mahal pa sa Ferrari yung pulang kamelyo. So napakalaki ng value nito mula nung panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa ngayon. So dito, ang unang layunin talaga ng mga Muslim ay ang anyayahan sila sa Islam. Pero nga tumanggi sila na mag-Muslim at syempre tinanggihan na rin nila yung jizya. At nung dinigma sila ng mga Muslim, nung natalo yung mga Hudyo, pinalayas na sila ng mga Muslim dun sa Khaybar. At ito yung kwento actually sa Khaybar, nabanggit ko na yata ito dati pa. Ito yung kwento nung yung mag-isang umakyat si Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu doon sa pader ng Khaybar para buksan yung kanilang pinto, yung kanilang malaking gate. At ginawa yun ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu mag-isa. Ginawa niya yun mag-isa. Na sa sobrang laki nung gate na yun, actually, di ba yung mga gate noon, di ba sa pelikula? Usually, 2 pinto yun, di ba? Bumubukas ganyan. Tapos may kahoy na nakalak sa loob. Yung mga kahoy na yun, malalaki yun, silaki ng poste yun. So binuhat yun mag-isa ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. At sinasabi pa nga ng ibang historian, isang kamay lang yung ginamit niya. Kasi yung isa niyang kamay, busy nakikipagtagaan siya sa kalaban habang inaalis niya yung lock ng gate ng Khaybar. So yun yung nangyari doon sa Khaybar nung sumalakay sina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu at siya ngayon namuno at nagkatotoo yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magtatagumpay ang mga Muslim doon sa Khaybar sa pamagitan ng kung sino man na pagbibigyan niya ng bandila. At yun nga si Ali bin Abi Talib, nakapasok sila ng Khaybar sa pamagitan ng pagsisikap at katapangan ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. So meron pang iba na mga circumstances ng panggagamot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So tapusin na lang natin ito inshallah. So yung sumunod, pagpapagaling niya sa sako Salama bin al-Aqwa, pinagaling niya yung binti ni Salama bin al-Aqwa.
So inulat ito ni Yazid bin Abi Ubaid at mula ito sa Sahih al-Bukhari, iniulat ito ni Imam al-Bukhari. Ra'aytu athara darbatin fi saqi Salama. So sinabi ni Yazid, nakakita daw siya ng peklat doon sa binti ni Salama. Fakultu, at sinabi niya dito, ya Aba Muslim, ma hadihi darba. O Abu Muslim, ano ang peklat na ito? At sinabi ni Salama, hadihi darbatun asabat ni Yawma Khaybar. So yung sugat daw na yun, sugat niya doon sa kanyang binti, sa Khaybar din nangyari. Yung kaninang nandun si Ali bin Abi Talib. So tinamaan daw siya sa kanyang binti. Faqala nasu usiba Salama. At sinabi ng mga tao, tinamaan daw si Salama. Fataytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fanafata fihi 3 nafatat famashtaqaitu hatta as-sa'ata. So nung tinamaan nga siya, pumunta siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o dinala siya nung mga tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ito ay inihipan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng 3 ulit at hindi na niya ito naramdaman na sumakit o anuman hanggang sa oras na yon na magkausap sila ni Yazid bin Abi Ubaid. So tuluyan ng gumaling si Salama bin al-Aqwa, alhamdulillah. At pang-apat na tala ng pagpapagaling ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabihin ng kuffar, di ba, si Jesus daw nagpapalayas ng demonyo. O, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam din ay naiulat na nagpalayas ng demonyo mula sa katawan ng tao. Iniulat ito ni Imam Ahmad mula kay Ya'la bin Murra al-Thaqafi. So sinabi niya, sirna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam famararna bimain. So kasama daw nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang siyara, kumbaga isang patrolya. Yung sa sira, so kapag binanggit gazwa, malaking malaking labanan. Usually mga 100 katao mahigit. Pero kapag sinabing siyara o siyara, patrolya lang ito, mga ilan lang sila, mga 10, 5. At kung nakalaban man nila, nagkaroon man ng labanan, at konti lang sila, ito yung tinatawag nga na siyara o sayyara na tinatawag sa sira. Kumbaga parang lang to, patrolya. At hindi naman malaking labanan. Minsan lang ito, sandali lang nangyayari. Pag makalaban nila yung mga tao, matatalo nila yun o kaya sila aatras. Kumbaga sa English yung skirmish, yun siya. Yung tinatawag na sayyara o sayyara. So sirna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kasama nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam minsan, at napadaan sila sa isang tubig. Yung tubig dito na tinutukoy, balon o bukal ng tubig. Fa'atathu imra'atun biibnin laha bihi jinnah. Dumating daw sa kanya, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isang babae na may kasama itong bata na anak ng babae. Yung babae, dala niya anak niyang lalaki. At ang anak niya na ito na lalaki ay mayroong jinn na sumasapi rito. Fa'akada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biminkharihi. At kinuha ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung bata at hinawakan niya ito sa ilong nito. Hinawakan niya sa ilong yung bata. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ukhruj fa inni Muhammadun Rasulullah." Lumabas ka dahil ako si Muhammad, ang sugo ni Allah. Okay, so yun lang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumabas ka dahil ako si Muhammad, sugo ni Allah. Parang naalala ko tuloy yung yung sa mga exorcist o dun sa mga, may mga nakita na kasi akong yung nagpapalayas ng ng masamang espiritu. Kuffar, mga Kristiyano. Di madalas nasasabi nila, kahit sa mga pelikula, di ba? Lumabas ka sa ngalan ni Jesus, binabanggit yung pangalan ng propeta. So, ganito rin ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagpakilala lang siya doon sa jinn.
thumma sirna. At pagkatapos nito ay umalis na sila. Falamma raja'na mararna bidhalikal ma' fasa'alaha anis sabi. Nang umalis na sila, kumbaga napagaling na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung bata, umalis na sila. Nadaanan nila muli yung lugar na yon na mayroong bukal o mayroong balon. At naroon muli, kumbaga, yung babae na nanay nung batang lalaki. Falamma raja'na mararna bidhalikal ma', nung pagdaan nila pabalik. Kumbaga, paalis pa lang sila, nadaanan nila yung bukal na naroon yung babae. Tapos dumiretso na sila sa pupuntahan nila. Tapos pagbalik nila, pabalik ng Madina, nadaanan nila muli yung bukal at naroon uli yung babae. Fasa'alaha anis sabi. Tinanong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung babae kung kumusta na yung bata. Faqalat, walladhi ba'athaka bil haqqi, sumpaman sa siyang nagsugo sa iyo, dala ang katotohanan, tinutukoy niya si Allah. Ma ra'ayna minhu rayban ba'dak. Sumpa kay Allah, wala kaming nakita na anuman sa kanya pagkatapos mo siyang pinagaling. Kumbaga wala nang anumang sintomas yung bata na siya ay sinapian ng jinn o anuman. Hindi na biyanggit dito kung ano yung mga sintomas ng bata na sinapian siya ng jinn. Kasi maaaring may iba't ibang sintomas yung pagsapi ng tao sa jinn. Hindi lang ito yung katulad nung yung pinapakita sa pelikula, nagsasalita ng iba-ibang salita o buwabaliktad yung ulo, lumulutang. Minsan lang siya, kumbaga hindi matindi, hindi grabe, kumbaga maaaring pangkaraniwan lang. At minsan nagkakatulad sila ng kulam, parang kulam, yung epekto sa tao nung pagsapi ng jinn sa tao. At halimbawa dito, nung kinulam si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagiging makakalimutin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At meron din naman sinasapian nga ng jinn, syempre na gumagawa ng mga bagay na hindi na nila naaalala na ginawa nila. At kabilang din talaga sa mga yung maaring sintomas na yung taong sinapian ng jinn, yung tulog ng tulog. Na kumbaga yung hindi na niya nakokontrol yung sarili niya, maaring yung parang may yung narcolepsy, yung bigla lang siya makakatulog. O kaya yung napakahaba niya kung matulog. So maaring isa rin yun sa mga palatandaan na sinapian siya ng jinn. Maaring isa sa mga palatandaan na sinapian siya ng jinn. Hindi ko sinasabi si Rashid yun clue lang yun. Pero yun nga, kaya sabi ko magruqya kasi kapag makakaramdam kayo ng kakaiba sa katawan ninyo, ito yung tatandaan nyo. Kapag makakaramdam kayo ng kakaiba sa katawan nyo, magdua kayo agad-agad. Huwag niyang mamaliitin kahit yung bagay na kakaiba. Parang antukin ka, ang haba mo matulog, nag-alarm ka, Ayatul Kursi pa, tapos walang talab. O diba, kakaiba na yun masyado. So pwedeng may problema. O baka namimiss ka lang ni Yasin. Kaya ganyan. So maaaring ganun yung sintomas. Hindi namin nanggit dito, pero maraming iba't ibang mga posibleng sintomas na sinapian ng tao ng jinn. Pero syempre, hindi naman ibig sabihin nito na magiging praning tayo. Porque may naramdaman tayo, iniisip natin, sinapian na tayo, kaya kinulam tayo. So pwedeng magdua, magruqya, kahit ano pa yung nararamdaman natin na sakit, inshallah na hindi naman tayo praning o paranoid o suspisyoso na baka kinulam na tayo o sinapian tayo ng jinn. Ang mahalaga ay nagpapakup tayo palagi kay Allah at tumaalala sa Kanya, inshallah. So tutuloy natin ito next week at sumunod na natalakay sa mga himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung nalalaman niya o pinapabatid sa kanyang tungkol sa al-ghaib. Yung ilan sa mga bagay na al-ghaib ay ipinabatid sa kanya. At kapag sinabing al-ghaib, maaring ito mga bagay na nalilingid tungkol sa mga jinn, tungkol sa mga anghel, o kaya mga bagay na nalilingid nangyari nung nakaraan, mangyayari sa hinaharap, o nangyayari ngayon pero nasa ibang lugar. Hindi nasasaksihan ng mga tao,
pero nalalaman niya. So tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.